Ito mga kababayan ang kakapasok at sumambulat na balita sa ating mamamayang Pilipino patungkol ito sa pasabog ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na umano'y palitan ng text messages nila, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin, kaugnay ng sinasabing kickback mula Flood Control Ghosts Projects. Ayon nga po sa ibinunyag ni Representative Antonio Tino, lumalabas umano sa mga komunikasyon na si Bersamin ang nagsilbing bagman o personal runner ni Bongbong Marcos. Ayon naman sa depensa ng Malacanang, wala umanong katotohanan ang mga paratang na ito. So lumalabas na pinagtatakpan ng tagapagsinungaling ng Malacanang ang malasindikatong galawan dahil ang involved dito ay ang mismong presidente. Samantala pinaliwanag ni Eric Celis sa kanyang YouTube channel kung paano ang malasindikatong galawan ng kasalukuyang administrasyon. Ito po mga kababayan panoorin. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng katugunan o pagpapaliwanag na rin mismo itong lumabas na balita mula sa GMA at sa iba pang mga media tungkol sa pagka-identify sa dating Undersecretary for Presidential Liaison and Legislative Office or PLLO, Presidential Legislative and Liaison Office. Ito po yung parang tagapagtulay, tagapag-ugnay ng Malacanang para sa mga legislative measures in agenda na nais ipaabot o ipa-prioritize at ipa-move on for legislative action ng Office of the President, PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. Undersecretary po ang level na namumuno nito na kategorya at yan po ay si dating former Undersecretary Adrian Bersamin. I think apo ito sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Maliban pala kay dating DOJ Secretary Jojo Cades na nag-resign na rin, itong si Adrian Bersamin ay itinuro din po ayon doon sa lumabas na mga text message exchanges niya kay Marcos Jr. Noong nakaraang taon ay runner at bagman na siya din po ang itinuro ni Saldico na tumatanggap o naglilinya kay Saldico o kay Romualdez para gumawa ng deliveries at ipasiguro na ang utos ni Marcos Jr. sa kickback na dapat may deliver 2 billion pesos per month ay maipatupad nila Saldico at nila Martin Romualdez. So pag sinabing bagman, ikaw po ang pinagbibigyan ng mga kinulimbat at kinurakot o ninakaw at dinurubo na pera. Sa iyo dumadaan yan po ibig sabihin ng bagman. At ikaw ang nagpapacilitate niyan para makaabot sa principal mo. Ang principal mo ay si Marcos Jr. Sa katauhan po, kung ang kaso po at ang pinag-uusapan natin ay si dating Undersecretary at head ng Presidential Legislative Liaison Office na si Adrian Bersamin. Si Jojo Cades po, ganun din ang kanyang role. No? Dalawa sila badi-badi. Tatlo pala yan, may isa pa doon na naglilinya din para magkakapera. Ang mga tauhan ni Marcos, nagpo-front din siya. Dating Undersecretary Traigib Olaybar. Itinuturo po ito na BFF ni Amina Pangandaman, dating Budget Secretary ni Marcos. So nakikita mo talagang napapaligiran ng mga sindikato na personalidad at operator sa sindikato sa pangungulimbat at pandarambong sa kabanang bayan itong gobyerno ni Marcos Jr. at kasama si Romualdez. At ito pong text messages na ito, di umano, ay sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos Jr. ay nagpapahayag ng report o pag-update ni Adrian Bersamin kay Marcos Jr. No? At binasa ito ng isang representante dyan sa Kongreso sa isang press briefing, itong si Antonio Tino na urban operative ng CPP, NPA, NDF at mukhang ngayon po ay lumalantad na they are drawing the line, itong Communist Party of the Philippines, New People's Army, NPA, NDF. They are drawing the line against Marcos, no? Matapos nilang pakinabangan at ginamit si Marcos bilang protector, benefactor, financier kasama ni Romualdez. Ngayon po, itong grupo ng CPP, NPA, NDF ay biglang pumapanig na sa taong bayan dahil na-isolate sila at nailalantad ang kabulukan nila sa alyansa na dati nila kay Marcos at kay Romualdez. No? So itong si Antonio Tino ng Alliance of Communist Teachers Party List, isa sa mga kongresista sa House of Representatives na ipinakita ni Congressman Leandro Liveste ang ilang mga text message exchanges na ito na sa pagitan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ganoon din po kay Marcos Jr. At kasama din po sa naipakita o nagkaroon ng pagkakataon na makita ang naturang text messages ay si Congressman Igay Eresi from Caloocan. Ano po ang mga ilang nilalaman ng text message na yon or messages exchange nila Marcos Jr. at Adrian Bersamin? Ang unang binasa doon ni Antonio Tino
na nagpapaabot si Adrian Bersamin kay Marcos Jr. na may delivery na ng pera at kinocompute na niya kung tama ang mga deliveries ayon sa napag-usapan. So ganun ang tuno. Sumagot si Marcos Jr., sige, sasabihan ko si June Barry or Biri, no? June Baris, kung sino man yun. Ang pagkakaalam ng mga nakakakilala dito, isa yan sa staff ni Marcos at driver sa lugar nila sa Forbes, no? Itong si June Baris o parang staff niya doon sa bahay nila. So, itong si Lucas or si Adrian Bersamin, maliban na nagre-report ito direktaman kay Lucas Bersamin na uncle niya or lolo, ay mayroon pa pala siyang special task kay Marcos na maging pagman. So, isa lang ito sa mga inihayag doon sa mga ebidensyang hawak ni Congressman Leandro Liveste. Mayroon itong pagtutugma sa binanggit ni Yusek Bernardo na nag-deliver sila nung panahon na yon, March 2024, mga kababayan, or March 2025 rather, last year, ng mahigit 2 billion pesos or almost 2 billion pesos na pera ang kay Yusek Bernardo naka-armored van or armored car, armored vehicle, ang kay Saldico malimaleta ang dineliver. Just the same, the amount coincides. 2 billion pesos at least ang idineliver sa panahon na yon na nag-message si Adrian Bersamin dito kay Marcos Jr. Yan po ang sinasabi natin kay Ping Lacson eh. Paano niya sasabihin na walang ebidensya na magli-link kay Marcos Jr. Itong si Adrian Bersamin, itinuro ito ni Saldico na mga pagman ito at mga runners kasama sa grupo nila Yusek Jojo Cades from the DOJ at ni Yusek Traigip Unaybar sa Department of Education nakatago. So ito pala ang mga ground operators ni Marcos. Sila Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades, at itong si Yusek Traigip Unaybar na may direct link bilang BFF ni Amina Pangandaman sa Department of Budget and Management. At may mga linyada kay Bersamin Lucas na dating Executive Secretary kung saan lumalabas ang kanilang mga ugnayan doon sa unang-unang mga salaysay ni Yusek Bernardo tungkol sa paghingi ng mga proyekto na flood control pero ghost at may mga advance kickback o pagnanakaw o pangungurakot na i-deliver sa kanila. No? Pati itong si Bunuan ng DPWH Secretary ni Marcos. So si Marcos napapaligiran talaga ng mga sindikato. Itinuturo ngayon ng mga trails na ito na mismo sa loob ng Malacanang nag-ooperate ang sindikato ni Marcos. So ang text message exchanges na yon, kung ibabangga ang timeline niya at ang kanyang pangyayari sa mga inihayag sa salaysay ni Yusek Bernardo ng DPWH na pagman operator din at transaction operator ni Marcos at Romualdez through kay Bunuan ng DPWH, tumutugma din ito sa mga naihayag ni Saldico that Marcos was the one orchestrating ng mga malalakihan at maramihang insertions sa budget, pati ang unprogrammed appropriations at ang pagkakaroon ng mga ghost flood control projects na ito at marami pang mga pinagnakaw na mga pondo mula sa infrastructure projects sa kautusan ni Marcos. Of course, hindi magpapahuli ang pinsan niya na si Romualdez. At hindi lamang po text message exchanges ang nailantad hinggil sa ginawa ni Adrian Bersamin, mayroon din pong ulat na lumabas na pumunta ito kasama ang ilang mga abogado na nag-a-assist sa kanya sa bahay ni Congressman Leandro Liveste sa Batangas. At ito ay may kuha ng CCTV. So, most likely, ang mga text message exchanges sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos ay naibigay ni Adrian Bersamin kay Leandro Liveste nang ang mga ito ay nagkaroon ng pag-uusap hinggil sa worry at concern ni Adrian Bersamin na gagawin siyang fall guy kagaya ng nangyari kay Yusek Cabral at ganon din posible ang mangyayari sa kanya kagaya ng pagsipa sa kanila ni Marcos nang sila ay bumabaho na, umaalingasaw na, binitawan na sila ni lulo niya Lucas Bersamin at pati ni sila Pangandaman, no? At pati sila Bunuan, pina-exit na. So nagkakaroon ng pangamba itong si Yusek Adrian Bersamin kung kaya po naisipan nito na lumapit o kung ano man ang naglayason o naglinya sa kanila, magkakilala man sila ni Congressman Leandro Liveste, mayroon pong CCTV footage ng pagpunta ni Yusek Adrian Bersamin sa bahay nila Congressman Liveste sa Batangas at mayroon siyang kasama mga abogado at ang pinag-usapan ay ang pagsasangkot ng mga revelations niya upang magsilbi na backup evidence dito sa pagbubulgar sa pagiging mastermind ni Marcos at nila Romualdez. Dapat po ito ay ipatawag si Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades, kung totoo na hindi po
gawa-gawa lang at diskarte ang nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at pati doon sa ICI, ito po ang mga crucial Yung tatlo na ito na nagsisilbing ground operators nila Marcos at Romualdez at ng sindikato nila maliban pa kay Saldico, kasi si Saldico ang naglilinya dito sa iba't ibang mga contractors nila Yusek Bernardo, nila Yusek Cabral, at ang binabagsakan ng para kay Marcos ay dito umiikot kay Jojo Cades at kay Adrian Bersamin batay sa lumalantad na mga ebidensya at mga pagpapahayag mula sa mga nakakalap ngayon na impormasyon. So nagdududa na at nangangamba si Adrian Bersamin na pwede po siyang ihulog. That means gagamitin na siya as sangkalan upang ibuntun ang sisi sa kanya mula kina Marcos at Romualdez. Ituturo na siya ay nag-ooperate on his own. Pwede ba yun? Pwede ba yun na mag-operate si Adrian Bersamin na hindi sanksyon ni Marcos at ng kanyang lolo, na si Lucas Bersamin, na pinagkakatiwalaan ni Marcos? Ito na ang ebidensya, mga kababayan. Nagkaroon po ng text message exchanges at mukhang hindi pa kompleto ang ipinakita na kopya ng mga messages na ito ni Congressman Leandro Liveste. Kaya pala gusto nilang manahimik, no? Gusto nila Lacson, nila Tito Soto, at of course nila Marcos lalo na, at ng sindikato niya, gusto nilang manahimik na si Congressman Liveste mag-travel sa abroad at wag nang magbigay ng mga media interviews upang hindi na pumalat at lumakipan ang mga ebidensya maliban pa sa mga Cabral files, no? So saan ngayon itong affidavit of assurance na nagdeklara na ng revelations niya itong dating Pacman runner ni Marcos na si former Undersecretary Adrian Bersamin? Mayroon yatang kopya nito si Congressman Leandro Liveste. Sana ilabas na ito ni Congressman Leandro Liveste, sapagkat ito na po ang pagpapakita na ang sinasabi ni Saldico from his inner circle participation mula doon sa direktang kaalaman at direkta niyang pagiging bahagi ng sindikato, tumutugma ang kanyang mga binabanggit hindi lamang doon sa testimonya ni Sergeant Cotesa. Tumutugma din po ang kanyang binabanggit ni Saldico doon sa mga revelations ni Yusek Bernardo at sa Cabral files at kina Diskaya, no? Sa mag-asawang Diskaya. May ilang detalye lang ng pagkakaiba, pero ang substance of the revelations ay pareho. At ito ngayon ay nagpapatotoo na dahil pumunta na at nakipag-usap si Adrian Bersamin kung paano siya nangangamba na nakikita na niya na iuhulog sila ni Marcos Jr. At gagamitin sila ni Martin Romualdez at ni Marcos bilang sangkalan. So ano pa ang mga ibinunyag at mga ebidensyang ibinigay ni Yusek Bersamin bago siya magiging Yusek Cabral Part 2, no? Alam po natin na pressure ang naging dahilan kung bakit napilitan si Yusek Cabral na umantong sa pagkakamatay. Alam po natin yan. May pattern po ng pressure dahil ang Cabral files ang naglalaman ng mga proyekto at mga insertions at mga allocables at mga unprogrammed appropriations na ginamit nila Marcos at Romualdez at ng buong sindikato sa pagnanakaw ng mahigit 1 trilyong pesos na pondo sa kaban ng bayan.